Oh! Ha! Huh. Magaling! Oh? Pati si General Feng nandito para magpasaya sa akin? Ito ang panglima kong handog para sa iyo, Empress. Para sa ikasasaya ng ating kaharian at para sa mahaba mong buhay, Empress. Ayos! Bigyan ng gantimpala. Mga kasama, ngayon na. Solmo, ba't mo ginawa yan? Empress, nais ko pong iulat na may relasyon sina Gu Yancheng at Jiang Xiaoxiao. Sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo dito sa palasyo. General Feng, tigilan mo yung pagbibintang mo. Tapat po ako sa inyo, Empress. Langit at lupa ang saksi, Empress. Ngayon, magsasalita ako para sa lahat ng opisyal dito sa palasyo. Kaya ngayon, ibubundag ko ang mga sekreto ninyo. Simula nung naging empress ako, natigil na ang gulo. Pero ang dami ring mga traidor. Wala naman akong ginawang masama. Tapos sasabihin mong may mali ako? Ikaw pa nagmamagaling sa palasyo. Empress, 30,000 na ang babae mo sa harem pa, Empress. Wala akong reklamo doon. Pero napansin ko, may kakaiba na sa buong kaharian. Oo, alam naming nasa posisyon ka, pero para na rin nakakulong ka dito sa tore. Siguro ito na ang karma ko, Empress. Bahala ka na sa akin. Pasaway ka talaga. Hindi kasya sa dibdib mo ang tapang ni Fengxing. Baka ikaw pa ang kabahan ngayon. Hindi lang ito usapang militar sa ngayon. Oo. Depende na lang yan sa gagawin mo, Empress. Mga tao, arestuhin niyo ang traidor na to. Nagre-rebelde! Pugutan niya ang prinsipe na yan! Empress, halos lahat ng tao dito nasa panig ko na. Kung ganun, galing ng diskarte mo. Empress, binigyan pa kita ng pagkakataon dati, pero hindi mo seryoso. Kayo mga babae, pare-pareho lang. Laging nagdadala ng emosyon. Hindi kayo bagay maghari! Simula pa noon, lalaki lang naman ang laruan ng mga babae dito. Tama na! Tapos ka na! Empress! May lason yan. Sabi ko na sa'yo eh, lahat ng tao sa paligid mo, sa akin lang ngayon. Huh? Bakit? Tapos na ang panahon ng babaeng mamumulo sa mundo. Simula ngayon, amin na to mga lalaki naman! Para sa maging patas, Empress. Takot kang mamatay. Empress, magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Chengxi. Chengxi. Ikaw? Kuya, ayos ka lang ba? Nasaan tayo? Bakit mo kaya kapangalipin na yan? Hoy Suju, kung gusto mong mamatay, wag dito, wag ka lalapit. Doon ka na lang. Ate Jun naman, kaya ka ba nagwawala? Naglaslas ka pa sa bata para lang makipaghiwalay? Alam mo bang grabe ang pagdalang ni Kuya sa'yo? Isang inutil na alipin. Alipin na nga ayaw pang lumuhod. Kuya, tignan mo si ate, ang bastos magsalita. Hindi ko pa napapatawa ng parusa si Jiang Xiaoxiao. Paano yun? Ano kaya nangyari? Kuya, pakinggan mo nga yung sinasabi niya. Hindi naman tayo dapat tulungan. Isa lang siyang babae sa labas ng palasyo. Tahimik! Wala kang karapatang sumabat rito. Hindi ito para sa isang alipin. Ako? Alipin ako? Excuse me, ako ang anak ng Gu family. Sinasabi mong may relasyon ka sa akin? Ate,
Huwag mo na kasing palakihin to. Wala namang special sa amin ni Kuya Yancheng. Tsaka, ikaw nga itong may karelasyon pang ex ng White Moonlight mo. Si Guyong Cheng, bakit nag-iba? Dati napakabait niyan. Ngayon kung umiiyak parang bata. Nakakatawa. Guyong Cheng, akala mo ba porki tito mo siya pwede mo nang baliwalain ng lahat? Lumuhod ka na at magbigay galang. Lumuhod! Kuya, parang nababaliw na siya. Dalhin na yung natin siya sa mental hospital. Wala akong oras makipagdrama dito. Gusto mo talagang makipag-iwalay? Sige, ipapaliwanag ko na lang kay Lolo. Maintindihan niyo yun. Di divorce. Kung divorce. Divorce, ibig sabihin ayaw mo na talaga. Suju, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Guyan siya. Ang kapal naman ng mukha mo. Nagawa mong suwayin ng Empress. Bibigyan kita ng 10 minuto. Mag-empake ka na. Umalis ka na sa Gu Family House. Loko ka talaga! Lumapit ka nga dito! Ikaw lang wag mong tanggi. Medyo bulag ka lang sa nangyayari dito. Shufen! Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga siya! Sakit! Walang hiya. Hayaan niyo, nagkamali na siya. Balikan na lang natin mamaya. Huyon Cheng, nagre-rebelde ka ba? O sige, magwala ka pa. Baka dahil doon, i-divorce ka na talaga ni Sir. Dahan-dahan lang. Ano to? Tablet lang yan. Yan yung ginagamit mong manood ng movies at music. (2023) Ibig sabihin, okay, music is going to play. Kailangan ko si Guyan Cheng para paliguan ako at palitan ng damit. Ma'am, papaliguan ka ni Sir? Sige na, bahala na. Wala namang gabi dito sa Night City. Hindi pa ako inaantok. Dapat lumayo ka muna dyan kay Sujo ng mga ilang araw. Nakakainis, puro ka nalang gulo. Kung hindi lang matigas ang ulo ng lola mo noon, hindi na hayaan makapasok ng ganyang tao dito. Ayos na yun. Ma, parang sila na talaga si Sujo. Parang baliw na siya. Ayoko ng crazy sister-in-law. Feeling ko, si Xiao Xiao talaga ang dapat na maging sister-in-law ko. Kuya Yancheng, huwag ka mag-alala. Hihintayin kita. Hindi ako magiging katulad ni Kyuge. Kumusta na ang kamay mo? Sabihin mo naman sa akin. Sujo, tama na yung kalukuhan mo. Makipaghiwalay ka na sa anak ko. Buhay ka. Sujo, ilan mo ba siya papakasalan? Ayusin mo ang buhay mo. Huwag kang pasaway. Empress! Ano sinasabi mo? Empress? Miss na kita, Empress. Ano ba? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Ano naman yung kalokohan mo at ano yung suot mo? Ma'am, yan ba yung kurtina ni madam mo? Sudyo, bitawan mo nga yung nanay ko! Bitawan mo ang mama ko! Yan ba yung napag-aralan mo? Ay, mukha ka ng adik sa costume mo. Ma, akala mo pa ayos lang sa akin porket mama mo ko? 2 taon ka ng asawa ni Gu. Wala ka pang araw na tahimik. Pirmahan mo na yung divorce papers. Titigil mo na yan. Hindi bagay sa iyo ang mag-asawa. Yechen, alamin mo dapat kung saan ka lulugar. Dapat maghiwalay na kayo. Nangaliwa ka pa habang kasal kayo ng anak ko? Hindi ka bagay sa family ko. Normal lang sa babae na maraming asawa, di ba? Umalis! Ma! Hindi ko na dapat sinabi na makipag-divorce ka, Sujo. Ikaw ang hindi bagay dito. Yung itsura mo yan, nakakainis ka na. Sobra na.
Ma, tara pumunta tayo dito. Sujo, sama mong babae! Kuyang Cheng, bago mo malinawan ang lahat ng huwag kang mag-expect na makakatakas ka sa akin. Dulo, tulungan mo ako makaupo. Kunin mo nga yung gamit na pang-awit. Si Mana, parang hindi kumanta gamit yon. Ang baduy mo talaga. Kaya pala pinalayas ka ng Su family. Bastos ka. Ang dami mong sinasabi, umuwi ka na. Su Xiaoge, akala mo ikaw ang kapatid mo? Anong problema mo? Pinapalis ka na tito, lumayas ka na tito, dali! Oh, ikaw! Tigilan mo to, patayuin mo na ako! Ayoko. Bakit ba nangyayari to? Ano bang gamot ang binigay mo sa akin? Yung huli nagsalita ng ganyan sa akin, pinatay ng pamilya niyo. Kahit napunta ako, sa panahon ngayon, kahit wala akong kapangyarihan, may tapang pa rin ako. Ngayon isa lang ang pwede maging asawa. Pero kayong mga babae, kung sino-sino nilalandi ninyo. Si Kuya Yancheng, hindi siya mahirap pasunurin. Sino ba siya? Si Kuya Yancheng ang pinakamayaman sa Jiangsheng. CEO pa siya ng Gu Group. Bilyonaryo yan. Hindi mo siya pwedeng angkinin. O ikaw, ang sama mo na sa kanya. Naawa ka ba sa kanya? Kuya Yanchen, parang na-paralyze niya ako. Ang sakit ng tuhod ko. Ay, may sayad siya. May problema ka rin ba? Wala ah. Ano nangyari? Ayos na ako. Bakit ba? Bakit pati ganyang lalaki? Type mo rin. Ay nako, umuwi ka na nga muna. Kuya Yancheng, mauna na ako ah. Hindi kasi Sugyugi. Ang gwapo mo pa rin. Wala ang pinagbago. Sino ka ba talaga? Ako? Ako si Suju eh. Kung ayaw mo talaga makipaghiwalay, makisama ka na lang ng maayos sa akin. Huwag ka nang gumawa ng nakakainis na bagay. Anong ibig mong sabihin nakakainis? Yung style ng pananamit mo ngayon. Pati na ang paraan ng pagsasalita mo. Ang awkward mo talaga. Nakakamiss nga minsan. Kailangan ko magtipi ngayon. Kung hindi masisira ang plano ko, kailangan ko muna makibagay. Sige. Alam ko na. Lumayas ka na! Ayoko makita mukha mo dito! O ikaw, lumayas ka na daw. Ikaw ang tinutukoy niya. Sujuge! Hindi ka lang tanga. Ang kapal pa ng mukha mo. Sinabi ng mama ko na umalis ka na dito, di ba? Tumahimik ka. Ma, huwag mo akong tawaging mama. Sujuge! Makipag-divorce ka na ngayon sa anak ko. Mula pa noon, lagi nang may tensyon ng biyanan at manugang. Tinuturing niya akong tinik sa mata. Ma, huwag ka mag-alala. Ituturing kitang tunay na nanay at aalagaan ko kayo. Hoy ikaw, nagdala ka ng tsaa para sa amin. Bakit ako pa? Bakit hindi? Lulu, kumuha ka ng tsaa para sa mama at ate mo. Ako? Bakit ako? Ikaw na. Yang Cheng, bukas na ang kasal ni Shanshan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Samahan niyo ako, ha? Bukas pupunta ka sa kasal ni Pinsan at Feng Wu. Ano? Si Feng Wu? Oo nga. Yung crush mong Lord Yan Yu eh. Siya yun. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan na trader na yon. O baka lasunin kita sa inumin mo. Tignan natin kung hanggang kailan mo kaya magpanggap. Man,
Narito na po ang mga evening gown. Pumili na po kayo para sa kasal ng pinsan nyo. Yaya Lu, bakit ganyan ka kuripot ang pamilya Lu? Hindi kayang gumamit ng disenteng tela. Hindi naman siguro bankrupt si Guyan Cheng, di ba? Sinasabi mo bang nalugi sila? Oo, ganun nga. Nalugi ba sila? Ay, ma'am. Imposibleng malugi ang pamilya Go. Imposible po yan. Mamay sasabihin po ako sa inyo. Lahat ng ito, high-end at custom-made yang madam. High-end? Custom-made? Yun lang? Luxury brand yan. High-end at exclusive. Yaya Lu. Huh? Nasaan yung kurtina ko? Kuya Yancheng, alis na tayo. Ginagawa na talaga ni Jugi to para paghintayin tayo. Teka lang. Tara na. Asawa ko? Hoy! Hoy, Mrs. Liu. Tumayo ka na kasi dyan. Nasaan na yung Alila? Ewan, baka nakapasok na siya. Parang alalay ka lang namin. Alipin ka ba namin? Ano ba pinagsasabi mo? Ako ang panganin na anak ng pamilya Jiang. At saka may lugar ako dito, no? Ah, anak ka ng pamilya Jiang. Pasensya na at di ka ta nakilala. Ikaw na mauna. Hindi kami nagmamadali. Sige, makikita rin natin kung sino ang mataas. Kuya! Huh? Mas maganda siguro magpundar ka muna ng negosyo. Panahon na, no? Gusto pang makipag-agawan ng asawa. Kuya Yancheng, sakit ng pa ako. Tignan niyo nga ang paan ng pangalan ng pamilya Jiang. Kapag malala, dali na agad sa ospital. Sige na. Sujuge, kung gusto mo makipag-divorce, pwede na ngayon. Kung gusto mong agawin ang kasal, tutulungan kita. Hindi na kailangan. Huwag mo na akong patutsadahan. Eh baka, ako pa magalit sa huli. Asawa ko? Nag-iisip ka ba? Tingnan mo ang panahon tapos tingnan mo ang hair clip ko. Anong klase clip to? Maghanap ka nga agad na mas maganda. Sige po. Pasensya na po. Happy wedding! Pinsan ko. Kuya! Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka nga. Bilang pinsan mo, binabati kita sa kasal mo. Anong itsure? Baka maaga ko pang asawa mo. Ate! Nung inaakit mo si mister ko, nakalimutan mong pinsan kita. Inaakit? Huwag mo pakasalan ng pinsan ko. Ako na lang ang pakasalan mo. Oo, hihintayin kita. Ilang taon na lang. Pakakasalan din kita. Kaya pala dati gusto agad makipaghiwalay ni Tsujugi. Dahil nalaman niyang ikakasal si Fengwu. Ang tanga. Ayoko na makita yung mukha mo. Lumayas ka ngayon din. Relax, hindi ako kain ng mga baboy sa pamilya niyo. Anong sabi mo? Puro ka pananakit agad. Anong klaseng ugali yan? Bitawan mo nga ako! Suyo! Anong ginagawa mo? Ang kulit mo na. Deserve mong mapalo. Han, okay ka lang? Si Fengwu talaga. Walang hiya. 1,000 taon na siyang palikero. May panis pa rin. Sujuge, ang kapal talaga ng mukha mo. Sinira mo pa talaga ang okasyon. Tinabi ko na nga ba tapo tayo rito eh. Hindi kita pakakasalan. Ang kapal ng mukha mo. Titignan mo pa ako? May feeling ka ba sa akin?
Guguluhin daw kita. Tumayin ka muna sa salamin. Iiwan ko ba ang ganito kagwapong asawa para lang sa tulad ng dugyot? Mukhang laging bagong gising. At para sinasabi mo pa ng proud yan ha. Pangit na mas pangit pa. Pinakasalan mo si Bai Shanshan dahil sa pera mo. Walang kwenta. Dapat kang mamatay! Mukhang wala ka talagang respeto sa akin ha. Kuya, ilang beses ko na sinabi, malandi yung babaeng yan. Inaakit niya ako sa likod mo, bakit mo siya pinagtatakban? Ikaw ang umakit sa kanya? Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako. Kuya, hindi lang ako inaakit yan ha. May iba pa siyang lalaki sa labas. At kung meron, bawal ang babae. Huwag kang maniwala sa kanya. Ako ba ang paniniwalaan mo o siya? Siyempre ikaw. Humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad! Kung gusto mong ang pamilya nating dalawa ay magkaayos. Matuto kang lumugar. Kuya! Okay. Pasensya na. Ate, sorry po talaga. Hindi ko tanggap. So anong gusto mong gawin ko? Magsalita ka pa ng bastos. Ibabagsak kita. Peng mo! Isa ka bang aso? Bakit ka sumusulit sa kanya? Tahimik! Masaya ka na? Tara na. Hanap! Family, pasensya ka na. Hindi natin pwedeng galitin ang kuya mo ngayon. Kaya dapat ako maging mahinahon sa kanya. Kapag nawala na ang Go family, ang buong Go Corporation para na sa'yo. Masakit na naman ang dibdib mo. Wala akong nararamdaman sakit. Tigilan mo nga yan. Hindi nga ako nagbibiro. Tanggalin mo. Saan ka tumitingin? Sa dibdib mo. Huwag ka na mag-isip. Wala naman problema sa katawan mo. Walang lumalabas sa kahit anong check-up. Parang kay Panda lang yan. Hoy, kuya. Pwedeng pakuha ng ilang mga halamang gamot. Wormwood, Romanian root, goji berries at figuric. Para saan yung mga halong gamot mo yan? Ginoo. Ito pong nilagi ni Miss Xiao. Para raw sa pampalakas. Maganda raw sa katawan. Tikman niyo po kahit konti. Goose head. Remania root. Goji berries. At fenugreek. Gamot daw sa mental issues. Mga sangkap sa Senbao tablet. Sushugi. Hindi ko akalain bata pa si Sir pero may problema na siya sa ganung bagay. Kaya pala gusto siyang hiwalayan ni Ma'am noon. Anong sinasabi mo? Sir, uminom po kayo kahit konti. Ayokong inumin. Uminom ka nito. Ayoko nga. Anong ayaw mo, nilalabanan mo ako? Sushugi. Alam mo ba kung sino ka? Isa kang Su at asawa ka ng Gu family. Kaya magpakita ka ng respeto. Ay nako, mga kabataan ngayon. Bakit nagaganito to? Kakagawa lang kagabi. Kagabi lang? Sa nakaraang buhay, si Guyanchi ang sumali na saksak para sa akin. Doon di siya nasugat. Guyanchi. Guyanchi, ikaw? Naku, iinom na ako ng gamot. Ay, lumayo ka na sa akin. Grabe naman ang reaksyon mo. Nahihiya lang talaga siya. So, Jugi, anong kursong kinuha mo sa college? Acting yun, di ba? Ba't biglang naging doktor ka sa panggagamot? Basta nagbasa-basa lang ako. Nagsinungaling ka pa. Huwag mo sabihin totoo nga ang Shen Paul pills yun. Biglang uminit ang katawan ko pagkatapos kong inumin yun.
Lumabas ka. Nagtatrabaho ako. Pag-ingat ka sa pananalita mo. Mrs. Gu, lumabas na po kayo. Mr. Gu, handa na po ang project sa Film City. Kailan po kayo pupunta para i-check? Matagal na ata yun ah. Mukhang masama po ang pakiramdam niyo, Mr. Gu. Honey, wala namang hot water sa banyo. Maliligo ako. Maghanap ka ng manyak. Doon ka lang magpatulong. Tulog na yung mga katulong eh. Ikaw ang lalaki ko. Asawa kita, sino pa bang lalapitan ko? Mr. Gu, kasal na po kayo. Ituloy mo. Ikaw? Bakit hindi mo ako pinapansin? Grabe ang wild naman niya. Live to ah. Libre ko lang ito mapapanood. Anong balak mong gawin? Eh! Ano? Nawala naman. Hindi ba totoo? Sujuge, nagagalit ka? Halikan mo ko. Akala mo hindi ko alam kung anong kalokohan ang gusto mo? Ano pa niloka ng ginawa ko? Naglalaro lang naman ako eh. Hindi ba? Ano, tititig ka na lang dyan? Pasok ka na, tulungan mo akong maligo. Toilet boy, may sasabihin ako sa'yo ah. Ang kasal natin parang banyo lang yan. Wala naman talaga akong pakialam kung tungkol sa pera o damdamin man. Ang kasal natin walang matibay na pundasyon. Bare minimum lang ang meron. Ang gusto ko lang sa'yo ay ang katawan mo. Kapag sawa na ako, tapos ka na. Isuot mo yan. Anong pakay mo dito? Kuya Yanchay, nandito ako dahil... Manggugulo ka na naman? Ikaw? Alis na. Ano bang kailangan mo? Busy kami dito. Ano pa tong plano mo? Pa-charming na naman. Yanchay, sinabi mo sa akin dati wala ka namang nararamdaman para sa kanya. Yanchay, sinabi mo sa akin noon wala kang feeling sa akin. Pero dito sa babaeng to meron? Ikaw ang cheap mo, paano mo ako nilait? Hindi ka nga pinapansin ni Yanchay kasi pinaglaruan ka na ng iba. Nanditiri na siya sa'yo. Grabe. Nadudumihan ka sa akin. Mr. Go, nadidiri ka ba sa akin? Ano bang trip mo? Mainit. Si Chuge, tingnan mo. Kapag hinawakan mo si Yancheng, nadidiri pa siya. Sabi niya mainit daw. Hoy! Ikaw naman Jiang Xiaoxiao. Okay ka na sana sa itsura kung pumayat ka pa ng konti. Pero lagi kang nanunulot ng may asawa. Hindi ba kababaan yun? Kung desperada ka sa lalaki, maghanap ka ng iba. So Chuge, ilang beses mo nang tinago kay Yancheng na may kinalaman ka kay Feng Wu. Kaya ba nabidikit ka kay Yancheng para kay Feng Wu? Si Feng Wu? Walang talent, walang ugali at pangit pa. Ang asawa ko gwapo, matalino at may katawan. Hindi naman ako bulag para palitan siya ng basura. So Chuge, ikaw... Xiao, gabi na. Pag-usapan na lang bukas yan. Hindi mo ba narinig? Pinapaalis ka na ng asawa ko. Ikaw, bakit ba nagkakagulo ngayong gabi? Ma! So Chuge, ano naman tong kalokohang ginagawa mo? Ma, wala akong ginagawang masama. Kami ni Yancheng nasa importanteng moment sana, bigla na lang sumulpot to. Anong importanteng moment? Ma,
Paano kung si Yanching hindi na tumayo in the future? Yanching, ano ba yung itsura mo? Bilisan mo, Yanching. Michelle, anong ginagawa mo dito sa kwarto ng anak ko at ng asawa niya sa ganitong oras? Tita, hindi po. Ma, maniwala po kayo sa akin. Teka, tama na. Problema niyo ng dalawa yan. Kayo na ang mag-ayos. Hindi na ako makikialam. Tita. Ma! Ingat po sa pag-uwi. Ano bang balak mong gawin? Huwag mo kong agawan. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Marami akong paraan para pabagsakin ka. Yung huling attempt mong magpakamatay. Uulitin mo ulit. Wala akong ititira sa'yo. Bakit ayaw na ayaw mo sa'kin? Gusto mo ba akong patayin ulit? Eh ano ngayon? Si Juge, hindi ka naman mahalaga kay Yancheng. Gusto ko lang, mapahiya ka nung gusto. Nakakadiri ka. May amoy ka pa. Dapat, binubugbog ka muna bago sumulpot dito. Hoy, Juge! Di ka pa talaga may karapat na magsabi niya na wala akong ligor dito? Aba, kabit ka na nga ang kapal pa. Alam mo bang mali ka? Kung oo, ipikit mo ang mata mo. Tayo na, umuwi ka na. Sujuge. Mamatay ka na! Liza, sobra ka na ha. Yancheng, hindi ako may kasalanan, si Jugi yun. E di bulag ako ngayon. Gusto mo bang ipatawag ko ang guard? Thank you, mahal ko. Mag-asawa tayo, natural lang matulog sa iisang kama. Tayong dalawa. Hindi pa umabot sa ganon. Dahil ba sa tingin mo madumi ako? Sa pagkakaalala ko, wala akong naging kahit anong pisikal na relasyon sa iba. Sa pagkakaalala ko, parang madalas kayo maglandian. Pwede mo ba ako paniwalaan ngayon? Hindi ko akalain na ako na dati imperatrice. Pabipilitong magpakipot sa dati kong laruan. Uy, matulog ka na nga. Sige na. Nasasaktan ako. Dahil asawa kita, dapat sinusunod mo lang ang gusto ko, di ba? Sinusunod lahat ng gusto. Tigilan mo nga yung drama mo. Kapag nagulo mo pa ang buhay ng Gu family, bahala ka. Itataboy talaga kita. Ano, gusto mo ba yun? Hindi. Oo, sa Su family, para ako sinisip-sip ng mga lintang kamag-anak. Dito lang sa Gu family ako ligtas sa ngayon. Pag nasanay na ako dito, mag-uumpisa akong bumuo ng sarili kong pangalan. Gusto kong kumita sa sarili kong pera, asawa ko. Marami ng pera, Gu family. Ayokong umasa lang sa lalaki. Gusto ko sarili kong kita, sarili kong gastos. Gusto mo talagang tumindig sa sarili mong paa? Sige, edi bigyan mo din sa akin yung 10 million bilang panimula. Anong tanin yun? Hoy! Bakit mo ako dila sa Su family? Simple lang, bumalik ka sa kanila. Ibalik mo sa akin yung 10 million na binayad ng Gu family para sa'yo. Okay ha? Ngayon na, putuli mo ang connection mo sa kanilang lahat. Wala akong anumang connection sa kanila. Talaga? Ito ang ebidensya.
na ikaw mismo ang nagnakaw ng antik sa Gu family para sa Su family noon. Ang tanga ko pala dati. Kaya ngayon, dalawang choice mo. Ito, putulin ang koneksyon sa kanila at bumalik bilang taong gusto mong maging. Yung 10 million, pwede ko namang din kunin yun ng dahan-dahan. Mr. Gu, Bakit? sa totoo lang pakiramdam ko siyang madam. Nagbago na talaga siya. At kayong mag-asawa hindi naman kailangan sobrang linaw ang hangganan niyo. Nakikialam ka ba sa amin? Hindi naman po sa nakikialam. Pero pakiramdam ko siyang madam matapang at may panahindigan siya. Tsaka, Gu President, yung pamilya Su matapang, mapang-api at hindi marunong makisama. Tama ka nga doon. Pero kahit ganun pa man, Gu President, ang babae dapat inaalagaan. Kung mahal mo siya, dapat mo siya pangalagaan at protektahan. Kung talagang mahal mo si madam, dapat... Tumigil ka na nga. May gusto ko ba sa kanya, ha? Huh? Oo. Ay, malamang di ko sasabihin sa'yo. Wala ko na masabihin ko. Ano pang tingin mo sa sarili mo? Lakas ng loob mo manampal. Ako? Ako ang nanay mo. Sabi ko sa'yo, buwan-buwan ka dapat magbigay sa akin, di ba? Bakit hindi ka nagpapakita? Ikaw ang walang kwenta. Kung alam ko lang, pinatay na kita nang ipinanganak ka. Bakit ko kayo bibigyan ng 1 milyon? Kung tama ang alala ko, kayo mismo ang nagbenta sa akin sa pamilya Gu. Ngayon bumalik ako para tuluyin ko ng putulin ng ugnayan natin. Wala na kayong karapatan sa akin. Patuloy ng ugnayan? Nananaginip ka ba? Kaming Su family ang nagluwag sa'yo para ibenta ka ng magandang halaga. Makinig ka. Ikakasal ng kapatid mong lalaki. Ikaw ang magbabayad ng kotse at bahay. Sagot mo lahat ng yon. Grabe, ganito pala katanga si Suju dati. Buti na lang ako na ang magtuturo ng leksyon sa bulak ng pamilyang to. Mama, bawal ba akong uminom? Tanghali pa na, ingay yun eh. Ikaw? Sujo! Bakit hindi ka nagbibigyan ng pera sa pamilya? Ang Gu family mayaman, napakalaki ng negosyo. Ano ba ang 1 milyon sa'yo? Bakit ko kayo pabibigyan ng pera ng asawa ko? Lagi niyo lang akong sinasaktan. Tapos ngayon gusto niyo pa akong pagkakitaan? Ikaw! Sujo, itigil mo na yung walang kwentang pagtagdi mo. Sujo, dinaan mo lahat ng alak na natapon sa sahig. Sujo, linisin mo yung alak gamit yung dila mo kung hindi. Kung hindi ano? Oh! Anak ko! Sojo! Bakit mo ginawa yun? Kapatid mo siya, di ba? Hindi mo dinidisiplina ang anak mo. Akala niyo siguro madali akong apihin. Ano ba anak? Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin siya. Bilang ate, dapat tinutulungan mo siya. Responsibilidad mo yon. Ay. Anak pa rin kita, anak namin ang nanay mo. Hindi ka namin ipapahamak. Diretsuhin mo na. Kamusta naman kayong dalawa ni Guyan Cheng, ha? Parang 2-3 taon na rin kayong kasal, hindi ba? Yumaman ka na ba sa kanya? Iba ako sa inyo. Kayong buong pamilya puro palaas at tamad. Matanda na binibenta pa ang anak ko lang ambisyon sa buhay. Kahit ako hindi umaasa sa asawa ko. Kayo may anyo ba kayo na totoong lalaki? Wala kang utang na loob, anak. Tigilan mo yung kayabangan mo. Kung hindi ka namin pinakasal sa pamilyang yon, magkakaroon ka ba ng buhay na ganyan ngayon? Hindi, kasal? Ibinenta niyo ako. 2 taon na kong tanga nagpapakain sa inyong 3 buhaya. Ngayon bumalik ako para tuluyang putulin ang connection ko sa inyo. Huwag kayong magtatangka. Hindi niyo na makukuha kahit anong galing sa akin. Xiaomiang, huliin mo yan. Ibenta mo sa nightclub para maggalok sa mga lalaki. Tignan lang natin. Pag nalaspag siya ng iba, kung babalikan pa siya ni Guyan Cheng. Babae ko yan. Subukan yung galawin siya. Mahal, natatakot ako. Huwag ka na matakot. Dati kayong Su family, binenta niyo si Suju ng 10 million. Tama ba ako? Simula noon, isa na siyang tao ng Gu family. Ngayon, sino bang nagbigay ng lakas sa loob para saktan siya, ha? Sino sa inyo?
Haha, Mr. Go, nagkakamali kayo. Mahal na mahal namin si Suju. Dukot laman namin siya eh. Pa, bakit ba natatakot ka sa kanya? Kahit ano pa man, dapat tawagin kanyang papa, di ba? Yo, tumahimik ka nga, umatras ka dyan, layas! Mr. Go, ganito kasi. Itong Su family namin itong mga taon, ikakasal si Xiao Ming, kailangan talaga ng pera. Kaya naisip namin na baka pwedeng humirap kay Ju. Kasi naman kami ang nagnawal at nagpalaki sa kanya ng mahigit 20 taon. Tama nga naman. Ira? Sige, bibigyan ko kayo ng 50 million. Pero, may 2 kondisyon ako. Una, pirmahan niyo ang kasundong ito. Simula ngayon, wala nang kahit anong koneksyon kay Sujuge sa inyo. Kailanman, hindi na kayo magkikita. Pangalawa, bakit parang basa ang sahig na ito? Yan yung alak na binuhos ni Guming niya kanina. Kung ganon, si Suming dapat ang magbayad. Lumapit ka rito at lubuhod. Dilaan mo yan. Ang lakas ng lubong pahiyain ako ah! Sige na, dilaan mo yan! Bilisan mo! Dilaan mo na yan! Ayan, patas na tayo. Kita mo ba? Binenta ka na naman nila. Magtatrabaho ako sa'yo? Kailangan mo bayaran ang utang mo. Parang di ako pamilya ah. O anong problema ninyo? Ma! Tumayo ka lang dyan. Luhod ka muna bago magsalita. O Yuancheng, gusto ko na makipag-iwalay. Kuya Cheng, gusto ko na makipag-divorce. Divorce? Oh, bayaran mo muna lahat ng utang mo sa akin. Magdi-divorce ka na naman? Sujuge, ngayon ka lang ulit nagkapis sa buhay. Eto na naman? Hindi ma, kasi si Guyan siya ang nagpupumilit. Pinipilit niya ako maging sekretary niya. Ayos lang naman maging sekretary. Kami nga mga nurse okay lang ang sweldo at benepisyo. Eh sekretary parang utosang tagabitbit ng tsa, diba? Ayoko sa ganun. Ako pa, isang dakilang reyna, maglilingkod sa lalaki. Nakakatawa. Eh di kung ganun, manatili ka na lang dito sa bahay. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Magkano ba ang utang mo? Ako na magbabayad. Salamat na. Mas okay pang pera mo ang gamitin kaysa gamitin yung pera ng lalaking yan. Magkano nga ba? 20 million. 20 million lahat. Babayaran ko yun ng kompleto, promise. Sino nagsabi sa'yo? Na kaya mong bayaran yun? Kailan pa bumay si Guyan Ching? Sinasabi ko na nga ba? Imposible yung pagbabayarin ni boss ko ang asawa niya. 100 milyon ang utang mo. Maganda ka na dahil susunod mo na siya kahit sa impyerno. 100 milyon? Kailan pa ako nangutang sa'yo? 80 milyon. Yan pa nga ang tubo, hindi pa yan malaki. Ganito na lang. Pwede bang habang buhay mo nala akong mahalin? O kaya naman, pwede kang maging sekretarya ko. Anong gagawin ko? Tagawit-wit ng tsa at tubig. Magkano raw? Hindi naman malaki. 100 milyon lang. Oh, laki pala. Hindi ikaw na lang magbayad. Hay. Tigil. Kung ganun, paghahanap na lang kita ng trabaho sa CR. Salamat po. Ang bait mo talaga, ma. Wala kasi akong kilala dito. Kaya sa akin lalo lang ako umaasa ng trabaho. Anong trabaho ang nahanap mo sa akin? Ate, pinili ko talaga to para sa'yo, super laking kita. Sobrang laking kitaan dyan. Eh kasi katuwan mo ang binibenta. Si Sujuge. Pinagtatawanan at binabastos ng mga manyak sa loob. Kuya, okay bang inumin natin ngayon? Baka naman pwedeng dagdagan ng tip mo. Ate, ang conservative ba naman manamit? Hayaan mo tulungan kitang buksan nito. Ayoko, lugar to ng kahalayan. Hindi to para sa akin. Aalis na ako. Teka lang. Huwag mong pigilan, sasampalin kita. Ate, sigurado ka pang lalabas ka? Kung papayag ka uminom kasama sila, may 10,000 ka agad sa isang gabi. Ibuhos na ang beer! May ganitong racket pala. Inom-inom lang, may pera ka na. Seryoso ba to? Baka lokaret ka lang ah. Di ba trabaho lang to ng mga GRO? Bakit ka natatawa?
Mga sir, ngayong gabi siya magsiserve ng alak para sa inyo. Dito ka! Guroro, pag uwi mo mag-uusap tayo. Mga boss, mag-enjoy lang kayo dyan. Ngayong gabi, tuturuan kita ng leksyon para kay Xiao Xiao. Tingnan mo, nandito si Kuya. Paano may papaliwanag to? Gumagalaw ba siya? Gumagalaw. Huwag mong galawin yan. Kuya! Kuya Yanchi, huwag ka ba na magalit? Kuya, kasalanan ko to, hindi ko siya napigilan. Siya talagang nagpumilit. Sabi niya kikita daw siya ng malaki. Nasa siya? Kuya Yanchi, huwag ka nang pumasok. Baka magulat ka sa kalagayan ni Juge. Umalis ka dyan. Kuya, huwag mo saktan si ate! Oh, sige, relax lang. Ano bang meron dito? Sino yan? Sino nag-i-istaro sa inuman ng pinakahat na streamer? Dumilat ka at tumingin ka ng maigi para makilala mo sino nandito. Kamahalan, may gusto daw makakita sa'yo ng malinaw. Galit ka pa rin ba? O dahil sobrang bangis ko? Mga besi, pakikilala ko nga pala, ito ang aking alipin. Ay mali, ang aking personal violet. Ilang basa na ba ng alak ang nainom mo? Ano, wala akong ininom. Ano ginagawa mo? Bitawan mo ako! Guard, saklala! Bitawan mo ako! Dahil sa hilig niyo sa inuman, ipapabitbit ko kayo sa mga tatay niyo pa uwi. Mga saraulo. Mga inutil! Huwag niyo nga kami sisihin! Di namin alam na ganun siya. Lawyaw! Sabi ng kuya ko, yung alak niyo ngayong gabi, Ay, teka! Ah! bawal umuwi hanggat hindi lasing. Kuya Yancheng, kayo ni Ate Jugay kahit secret lang ang kasal ninyo pero hindi ibig sabihin pwede na siya makapag-inuman. Baka naman si Kuya Yancheng hindi niya talaga kaya si Yezi. Honey, parang... Hindi maganda ang uwi natin. Hoy! Bumaba ka doon ko sa likod. Kuya Yancheng, tingnan mo naman, lasing na siya. Akala mo hindi ko alam, bumaba ka dyan. Ang front seat para lang sa asawa niya, ako yon. Kaya hindi ako bababa. Hindi talaga! Ah! Kuya Yancheng! Kuya Yancheng! Honey, wala akong kinita ngayong gabi. Pero sinubukan nila akong ibuli, lahat sila napaamo ko. Nabaha mo? Mukhang sila pakmuata kaya natahimik sila. Ang galing ko, di ba? Pero hindi ako nagpagalaw. Sige na, sabihin mo magaling ako. Magaling ka. Magaling kang mambola.
Ganyan ka nalang palagi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na sasaktan. Kuya Yancheng! Ate Juge, kasal na kayo, di ba? Bakit ba siya nakikipag-inom sa ibang lalaki? Sino ba nag-iya sa'yong uminom ha? Bakit ako tinuturo mo? Siya ang nagaya sa akin. Hindi ako. Miss Jiang, si Sujuge may topak na. Pati ikaw nandadamay pa. Kuya Yancheng, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Miss Jiang, hindi naman tayo pareho ng direksyon. Hindi kita iatid. Sujuge, uminom ka ba? Konti lang. Alam mo bang labag niya sa usapan? Ma, may nanloko sa akin. Pinilit akong sumama sa inuman. Sino nang hikayat sa'yo? Miss Hong. Ikaw na pakalumay ng kabit ka. Paulit-ulit ka na lang na gumagawa ng gulo. Nakakapagod na. Kayo ba ni Sujugi talaga bang kaya niyo pa bang magsama? Kung hindi na maghiwalay na kayo. Kaya ba namin? Ma, huwag ka na mag-alala. Ayusin namin to. Sa birthday ko, sa mga susunod na araw, masaya ka dapat, di ba? Apa. Susyo, sandali lang. Bakit ba ang pait mo sa nanay ko? Dati nga ayaw kanya papuntahin sa kahit anong handaan. Nanay mo rin naman siya, di ba? Pag masaya siya, masaya rin ako. Ano? Gusto mo ba magpatuloy ang pamilya natin? Pero ako... Itong jade bracelet. Binili ko ito ng mahal para regalo kay mama. Sana naman. Ay nako, sa'yo na nga lang. Maganda ba tong bracelet? Sobra. Salamat. Teka. Salamat ha. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil hindi mo sinabi kay mama na binaba akong sarili ko. Bata ka pa. Normal lang yung magkamali. Kaya huwag ka na magpasalamat. Welcome sa birthday celebration ko. Happy birthday. Miss Jiang, parang pinabayaan mo na ang katawan mo lately ah. Sa promo team pa naman. Sujuga, anong ginagawa mo rito? Si mama nagsabi na pumunta ako. Ikaw yung babaeng hindi bagay sa ganitong okasyon. Sa stage, silang tatlo lang magkasama. Tagalabas ka lang. Sino nagsabing tagalabas siya? Ah, tita, happy birthday. Miss Jiang, wala akong maalalang inimbitahan kita. Bakit ka ba nandito? Dahil sa'yo napapahiya ang pamilya ko. Hindi totoo yan. Ma, ako nag-imbita kay Miss Jiang. Dahil sa Jiang Corporation, may partnership pa tayo sa kanila. Tita, may nihanda akong regalo para sa'yo. Isa ito sa mamahaling antik ng Jade Face! Sobrang mahal niyan at kayamanan niya hindi na babayaran. Sujuge, tingnan mo kitsura mo, mukhang kawawa. Ang sweet mo naman, Miss Jiang. Nag-abala ka pa. Tita, kung gusto mo niyan, okay na ako. Siguro naman, may ireregalo din sa inyo si Ate Juge. Ate Juge, huwag mo sabihin wala kang dalang regalo. Yung regalo ko mismo ay mas totoo naman to kaysa sa fake mong regalo. Ma, itong base na may liwan pattern, ako po nagbigay niyan sa inyo. Sujuge, ikaw nilait mo pa talaga yung jade base ko. Alam kong peke ang regalo mo. Ano yan, maliit na pendant lang? Yan ang ipagmamalaki mong palawit? Kaya bang tapatan ng pendant mo ang hand-worked jade vase ko? Ay! Anong ginagawa mo? Pag nabasag yan, di mo kaya bayaran. Ang peke, dapat binabasag. Teka, tigil mo yan. Isipin mo muna kung anong kahinat na gagawin mo. Hindi tama ang guhit sa jade na yan. Mali ang kulay, mali rin ang bigat. Obvious na peke yan. Sa totoo lang, hindi ito bagay para sa charity. Sujuge, hindi mo naiintindihan mo kang magsalita. Hindi ko daw alam. Ay magaling ako pagdating sa mga disenyo. Alam ko yan! Alam ko yan! Ito'y si Ginoong Koy!
Sikat na eksperto yun sa jade. Sanay sa mga rare pieces yon. Wow. Aba, mukhang may maganda balita ah. Kumusta? Pwede ko bang makita ng mas malapitan ng pirasong ito? Tiyak na authentic to. Walang duda, oo nga. Kailan pa siya naging expert sa mga gamit? Suzuki, ikaw ba talaga si Suzuki? Tama nga yata. Lola, yung binigay ko sa'yo siguradong hindi yan peke. Pero yung luma-luma na jade pendant ni Ate Juge, hindi bagay sa'yo. Ikaw talagang batang to. Pwede bang hintayin mo kung tapusin mo na yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko, itong batang babae ay may mabuting intensyon. Hindi mo lang makita. Huh? Yung vase niya nahulog. Oo nga no. Iha, totoo ba na binili mo yan sa 2 milyon? Oo, totoo. Pero sa totoo lang, gawa lang yan sa marble. Pinakamahal na siguro dyan, 20 pesos. 20 pesos, imposible. Saan mo nakuha yung pendant mo? Kinoo, binili ko yan sa Jade Market. Ako ang mismo ang bumili. Magkano mo yan binili? 200. 200? 200 lang, John Chick? Yung regalo niya ng nanay mo worth 200 pesos lang? Pero itong batang to, may tunay na malasakit. Ginanggo, ang pendant na yan ay isang kayamanan. Bibilhin ko yan ng 200 milyon. Hindi pwede. Hindi ko yan ibebenta. Ay nako. Haiga, ikaw ba ang magiging asawa ng apo ko? Nako'y napakatangkad niyan at gwapo, matagumpay sa karir. Gusto mo ba siya makilala pa? Ginoong ko sa harapan ko pa talaga inaagaw mo ang atensyon niya. Hindi yata tama yan ah. Mr. Go, ano bang pinagsasabi mo dyan? Mr. Kuy, may asawa na po ako. Bagay na bagay, kaya gwapo at maganda. Parang itidadhana talaga kayo sa isa't isa. Matagal na akong marunong tumingin sa mga mukha ng tao. Kahit sa past life nyo, magkasintahan na kayo. Kakainis, nahuli na naman ako. Salamat po, Ginoong Koy. Ginoong Koy, pwede bang pakitingin ulit itong isa? Sige. Bigla ka na lang naging marunong sa mga alahas ah. Sortihan lang naman yun. Tama ka nga. Nasa pangalan ng Gu family yan. May isa pa silang tindahan ng antigong gamit eh. Ikaw na ang bahala mag-manage yan. Yung kita, pambayad mo ng utang. Hindi ka ba natatakot na magsara ang antique shop? Bahala ka. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Bawal kang mambola o manlandi sa ibang lalaki. Kung hindi, iwalay agad tayo. Maghahain ka na naman ng divorce? Nag-research na ako, FYI. Ayon sa batas ngayon, kapag ikaw ang humiling ng divorce, kailangan mo ibigay sa akin ng kalahati ng yaman mo. Eh baka hindi mo pa talaga maintindihan. Kulang pa rin ang pagkakaintindi mo. Lahat ng yon, prenuptial assets ko. Sujuge! Baka maginawa ang buhay mo nitong mga nakaraang araw ah. Uy! Gusto mong masampal, ha? Juge, akala ko babaliw-dabaliw ka pa rin para sa akin. Okay, nung malaman nilang kasal na ako, na-disappoint ka lang talaga sa akin no? Kung nagpapakibot ka lang para bumalik ako. Ano bang gusto mo? May white jade cup ako rito. Dalhan mo ako ng alak na gamit ko. Pag okay na ang lahat, balikan natin ang dati. Balikan natin ng dati. May asawa ka na. May asawa na rin ako. So tayong napat, parang sweet-sweetan. Ang kapal mo. Pwede tayo maglambing ang apat. Ano? Ngayon, convinced ka na? Truha ka! Sinampal mo ako! Tengo. Kung hindi ako nagkakamali, may lasong tong baso na to, di ba? Totoo ba? Kahit kailan, kadiliman talaga ang plano mo. Hindi ba't gusto mo lang na gamitin ako para mapatay si Gu Yansheng? Sige,
Tikman mo rin kung gaano kasakit ang lason sa baso mo. Inumin mo na. Sige, buka mo ang bibig mo at inumin mo yan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang ngayon na legal na ang batas, matagal na kitang pinatay ng paulit-ulit. O anong nangyari? Natakot ka? Kapag sinubukan mo pong guluhin kami ni Guyan Cheng, ako mismo ang magpapadala sa'yo sa impyerno. Sujugi, grabe ka talagang babae ka. Bumalik ka rito! Lumabas ka dyan. O ano? Natakot ka ba? Akala mo papatayin kita? Hindi ako takot sa'yo. Kinuhanan mo pa talaga ako ha. Tapos balak mo pa akong isumbong kay Guyan Cheng? Ganyan ang gimmick mo? Akala mo ba? Uto-uto si Guyan Cheng! Yan sa nangyari nito! Niloko mo ako, ha? Peto ito! Sa wakas, may customer din. Ako ang may-ari dito. Peke ang Jade Scepter mo! Hindi totoo ito! Replika lang yan! At ang kapal na mukha mo, sigilit ako ng 1 milyon? Inireklamo talaga kita! Mandaraya ka! Hindi ito matatapos ang hindi ka napaparusahan! Hindi ito matatapos ang hindi ka napaparusahan! Mas maganda pa ito ng daang-daang beses kaysa sa silid ko noon sa palasyo. Hindi mo lang talaga alam pahalagahan. Hoy, taga! Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko, ha? O paano natin naayos ito, ha? Pili ka ng kahit ano dito sa tindahan. Kahit anong gusto mo. Talaga? Iwan mo ang Jid ng Rui. Ang galante mo talaga, boss! Sigurado solid to. Ngayon swerte na talaga ako. Boss, narinig ko kasi na itong 3-colored horse dito ay talaga raw ang pinakamahalaga sa buong tindahan mo. Milyon-milyon daw ang halaga nito. Pero hindi ko inakala na itinago mo lang pala ito. Totoo bang ibibigay mo talaga sa akin? Kunin mo na. Naku, napakabait ka talaga. Hindi mo napansin, hindi ito peke. Peke rin itong gamit nyo. Gusto kong nireklamo. Titingnan ko pa. Peke rin naman tong produkto yung binibigay sa akin eh. Tingnan mo. Xiaoye ito. Tunay nga ito. Tingnan mo, hindi naman totoo yan eh. Pasensya na, mali namin na may nabenta kaming peke. Kung may magustuhan ka, pwede mo nang kunin kahit ano. Talaga? Oo naman. Oo. O, yun, gusto ko yun. O sige lang, kunin mo na. Ayos na ba yan sa'yo? Gusto mo, dagdagan ko pa? Hindi na. Ayos na to siguro. Tama ka sinabi, Miss Jiang. Tanga-tanga talaga tong babaeng to. Ang laki ng kita ko ngayon. Boss, itong mga gamit na to, dalhin lahat sa auction at ibenta. May halaga ba ang mga to? Boss. Magkano raw ang nalugi ng antique shop ni Suji ko eh? Hindi ko po alam. Hayaan mo na. Wala naman tayong problema sa pera. Hayaan mo siya magbilang. Basta wag lang manggulo sa bahay. Boss. Ang antique shop ni ma'am kumita ng 10 million. 10 million? Oo. Ito, 1 million. Ito naman 2 million. Ito, 5 million.
So total lahat ng ito, 10 million nga. Ibig sabihin kulang pa ng 90 million. Okay lang, simula pa lang naman to. Ay, hindi ko akalain. Sa modernong panahon, kaya ko pa rin kumita sa pagsusuri ng mga antiques. Huh. Pero kailangan ko pa si Guyanchi ngayon. Pag nakaipon ako ng 100 million, i-divorce ko na siya. Time for a change. Anong klaseng change? Change sa ulam. Change sa ulam? Next time, lutuin niya yung gusto niyang lasa para sa dinner ha. Maliwanag ba yan? Noted po, sir. Narinig ko na kumita ka ron ng 10 million ngayong araw. Grabe, ang laki ng achievement ko ngayon. Sarap sa pakiramdam. Eh, hindi mo naman sweldo yan eh. Bakit tuwang-tuwa ka? Hindi ko sweldo? Eh di magkano ang sweldo ko? 1 million lang. Kuya Cheng, kaya mo talaga. Ingat ka. Madalas ang sahig. Buti pa si Javi maalaga. Huh? Saan ka pupunta? Hindi ka ba matutulog dito? Parang kang bata eh. Matulog ka dyan mag-isa mo. Ganitong lasa? Hindi ko napapalitan. Okay naman pala ang lasa. Huh? Tapos ka na bang humalik dyan? Ano ba ginagawa mo? Di ba obvious? Matulog ka na. Guyan Cheng, hindi pa ba ako sapat? Ayoko lang. Bakit ganyan ka sa akin? Wala akong interes sa'yo. Kanino ka may interesado? Kay Xiao Xiao? Sujuge, wag mo nang subukan pa ang pasensya ko. Bakit? Bawal ko bang banggitin si Jiang Xiao Xiao? Di siyang pakasalan mo. Tingin mo ba, bagay kayo? Wala akong nararamdaman para sa kanya. At hindi rin ako interesado. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Sujuge, gustong gusto mo talagang gawin niya sa akin ha? Magsapatos ka. Huwag mo akong kinakausap. Sujuge, ang layo mo na sa dati mong ugali. Ano pa talagang gusto mo makuha sa akin ha? O kaya naman, may pinapakuha ba si Wang Fu mula sa akin ha? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng traidor na yan sa harap ko. Sujuge, lalo na ako nalilito ngayon sa'yo. Tinititigan mo ako? Balik ka na sa kwarto. Kung akong papipiliin, ganito ang gagawin ko. Ikaw mismo. Oo, ikaw na tinulak siya sa tubig tapos lunurin. Grabe, sobrang brutal naman talaga niya. Babaw mo. Lalaki ka pa naman, tanong mo parang bata. Uy, Ano ba tong ingay ngayong gabi? Parang wala nang pag-asa ang anak mo. Anak, oh, anong ulam to? turtle soup ay. May bull spinis, ram spinis, lahat ng order ng mga whip.
Isoli mo yan. Oh, kailangan mo yan. Kilala ko pa yung isang Chinese doctor. Noon pa, pati ang tatay mo. Ay nako, Yansheng. Kung wala ka na talagang visa, paano na lang ako makakaharap ng ayamao mong tatay? At pati si lolo mo. Ma! Huwag ka nang umiyak. Inumin ko na to. Pero... okay lang ako ha. Hello, Xiao Xiao. Uminom ng laso ng kuya ko. Wala rin si Sujugi dito. Listen mo. Lumabas ka. Sujugi, tasa... Miss Jiang, Kuya Yansheng. Gusto mo ba? Tulungan na lang kitang ayusin to. ayoko. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Lumabas ka muna, please. Kuya Yansheng, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, tutulungan kita. Umalis ka na. Kuya Yansheng, nangangaliwa ka ba? Kaya ikaw, ang kapal ng mukha mo, wala kang kahihiyan. Sujugi, si Xiao Xiao at si Kuya ay bagay talaga sa isa't isa. Maghiwalay na kayo. Hoy, ikaw makinig ka sa akin. Ako ang legal na asawa ng kuya mo. Ikaw pa ang kumakampi sa iba para sirain kami? May sira ka ba? Sujugi. Sujugi, anong ginagawa mo? Ako at si Yi Cheng ay nagmamahalan. Kayong dalawa, nagmamahalan? Nagkakamali ka. Yung suot mo ngayon, hindi yan bagay sa'yo. Ikaw? Ye Cheng! Yung si Jiang Xiaoxiao masamang babae yan, paulit-ulit nilalandi si Yang Cheng. Gusto pang agawin ng asawa ko. Tulungan mo naman ako. Ma, si Xiaoxiao hindi masamang babae. Ako ang tumawag sa kanya dito. Piling ko kasi siya talagang bagay kay kuya. Gururo. Tinatawag mo talaga siya. Oo. Pumunta ka sa kwarto at kunin ang isang taong baon mo. Ma, wala naman akong ginawang masama. Bakit mo kunin ang baon ko? At saka, sinapal pa ako ni Sujugi. Ano? Sujugi, sinakpan mo si Roro. Ma, hindi ba dapat lang siyang mapalo? Oo nga. Ma! At ano ngayon? Ginawa yun ng asawa niya para maturuan ka. Bumalik ka na sa kwarto mo. At huwag ka na makikitambay sa malalanding babae. Ma, ano bang sinasabi mo? Bumalik ka na doon. Roro. Ma, ayoko na siya makita rito. Ang pagiging kabit. Alam mo namang yun ay kasalanan sa langit. Hindi po totoo yan. Mahal ko talaga si Ye Cheng. Hindi ka pa ba talaga alis? Gusto mo bang ulitin ko pa? Tita, huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Mahal ko siyang totoo. Ako'y... Guard, paalisin niyo nga yan. Wait, pakinggan niyo muna ako, tita. Tita! Ma... Tama na yan, drama mo dyan. Wala na yung kaaway mo. Ma, ayoko na rin makita si Guyang Cheng. Suzuki, bahay ko to, no? Kung may aalis, ikaw yun. Guyang Cheng, layas ka dito. Ha? Bakit ka bumalik? Bahay ko to, no? Ikaw ang dapat tanungin ko, ba't ka nandito? Umalis ka nga.
May babae ka pa, nakakadiri. Ayoko sa'yo. Ngayon, Last warning ko na to. Pag umulit ka pa sa puso ko, wala ka ng lugar. Hindi mo kakayanin. oo. Hindi na maulit. Mukhang magiging boylet ko, Anisha. Sujuge, tignan mo ang itsura mo ngayon. Hindi ka naman siguro maiinis sa akin. Pengo, wag. Ayoko, Pengo. Sujuge? Juge, may 5 million dyan sa card. Bumili ka ng regalong yan, Cheng, para kay Lolo. Dalhin mo sa kanya mamaya. Sige po, ma. Pagkatapos yan, isama mo si Yan Cheng sa doctor. Laging ganyan yan. Parang ewan. Maokey lang ako. Kung hindi ka gumagana, paano ang lahi natin? Gumagana ako. Kagabi, nasubukan na nga naming dalawa eh, hindi ba? Tama ba ako? Uy, Kailan natin nasubukan? Anong ginawa mo sa akin kagabi? ikaw na humula. Pwede bang next time gising ako? Para naman may maramdaman ako. Meron nga eh. Halos mabaliw ako sa'yo. Bakit ba pa binabanggit ang taong yun? Eh siyang nasa isip ko ngayon eh. Tanga. Hindi ka talaga nakikinig. Oo, ano pang ginagawa mo dyan? Sujuge! Ikaw nga talaga? Shh! Juga, ang tagal natin di nagkita. Ang ganda mo na rin. Ito nga palang asawa ko. Siya pala ang asawa mo. Ang gwapo naman niya. Saktong type ko, gaya ni Liu Yushin. So type mo pala ang asawa ko. Pero since asawa mo na siya, hindi mo naaagawin? Kahit titigan mo pa, asawa ko yan. At hindi magandang ugali niya. O ayan, di ba? Sabi ko maligo ka muna bago lumabas. Ayan tuloy, insektong dumapo sa'yo. Ang laki pa ng langaw. Sir, yan kasing si Juge namin medyo may topak ang ugali. Huwag niyo nang pansinin. Lola, tinutulungan mo ba ako sirain ang relasyon namin? Hindi, wala akong sinasabi. Ano man ang ugali ng asawa ko, naniniwala pa rin ako sa kanya. Hello, Chenmi. Sige, payag na ako makipagrelasyon sa'yo. Pero, tulungan mo muna akong tapusin ng isang bagay. Kanina sabi mo kahit ano pa ako gusto mapanin ako. Totoo ba yan? Boss, patingin nga nitong inkstone na to. Magaling ang mata mo, miss. Galing pa isa sinaunang panahon, Jade Inkstone yan. Boss, bato lang niya na parang marmol. Ano ka ba? Mayalang ka ba talaga? Dito sa shop ko, puro legit ang mga tinitinda ko. Kung ayaw mo, andyan ang pinto, lumayas ka. Pero kung gusto mo itong tindahan ko, pwede kong ibigay sa'yo ng 5 piso? 5 milyon! 5 million para sa marmol? Ako bang tanga o ikaw? Mukhang totoo nga marunong tumawad tong babaeng to.
May alam ka ba talaga? Yang Inkstone na yan, gamit mismo sa pinakakilalang empress sa kasaysayan. Empress? Eh bakit parang hindi ko maalalang ginamit ko yan dati? 5 milyon piso para dyan. Anak lang. Wala siyang pambayad sa Inkstone na yan. Gino, ibalot mo po ito para sa akin. Sige po, ibabalot ko lang po. Bruha ka? Tumitingin ka pa talaga ng ganyan? Saan anong ginagawa mo? Kuya, pati tong babae to niloloko mo. Mukha siyang obsessed sa pera. Napapaisip lang ako. Ang laki ng leeg, parang may bukol sa taas. Ang bigat siguro. Sinasabi mo mukha akong bukol? Wow, tama ka naman. Kaya pala marmo lang ang nakuha mo. Marmol lang to. Sinasabi mo 5 milyon, marmol lang. Ayoko na yan. Pasensya na po sir. Special item po kasi to. Walang refund sa ganitong klaseng produkto. Honey, paano na ngayon yan? Regalo pa naman sana natin itong nakaraan. Sayang, hindi siya marunong tumingin ng totoo. Sige, kung sinabi mo yung marmol yan, di marmol. Wala naman siyang alam. O sige na, umalis ka na. Sujugi, noong birthday party ni tita may nangyari pa. Hindi pa kita nasisingil doon. Singilin saan? Nung lumuhod ka sa akin? Lumuhod ka sa kanya? Kailan ka lumuhod sa kanya? Sabihin mo nga, may feelings ka pa ba sa kanya? Makinig ka. Isa ka lang sa mga pinulot ko sa tabi ko. Asawa ko. Kailan ba lumuhod sa kanya? Huwag ka nga maniwala sa kanya. Hindi ko naman ginawa yun eh. Tara na! Sinabi mo, lumuhod si Wenfu sa'yo. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang patayin ka niya ulit? Patayin ako ulit? Wala. Napanaginipan ko ito dati. Pero bakit gusto niya akong patayin? Kasi ako talaga ang target niya. Kaya mo ako iniligtas. Hindi ko naman ililigtas ang gaya mo. Tama, imposible nga. Pero kung mangyari ulit, huwag mo na akong iligtas. Ako na lang. Kakaiba ka talaga. Weird. Sumasakit na naman ang dibdib ko. Kuya, magkano po ito? Itong jade seal. Miss, gusto mo pala tong jade sila? Nakakuha ko lang yan sa bagketa. Kung gusto mo, 20,000 na lang. Sige, pakibalot po. Sige. Kita agad to. Maraming alam yung si Lolo. Sa tingin mo magigising siya sa ganyang bato lang? Sira ka ba? Hindi ito basta bato. Ito ay akin. Pag-aari yan ng Imperatrice. Napakalaga niyan. Yan ang meron kay Empress. Bakit? Wala naman. Baka kasi gusto talaga to ni Lolo eh. Siyempre naman. Silo ito ng Imperatrice eh. Sinong hindi magkakagusto? Kasi ang silo na ito, sumisimbolo ng pinakamataas na kapangyarihan. Ay, teka. Alam mo ba kung saan ang libingan ng Imperatrice? Aba, hindi kaya nag-aaral ng kasaysayan eh. Ang Imperatrice daw dahil palaging inutil tumalon sa ilog. Tanga ko pala. Malibingan ba siyang naiwan? Wala siyang magulang. Kung makakabalik lang ako, pipira-pirasin talaga kita. May nakita akong kakilala, lalapitan ko lang. Huwag kang alis dito. May kailangan ako sa'yo. Ano na naman yan? Nandito ako para humingi ng tawad. Kaso ang daming tao eh. Nahihiya ako. Alam mo naman yung issue ko, diba? Ikaw ba'y kabit o isang ahas lang? Ikaw... Ang daming mata rito. Lipat tayo ng pwesto. Iwan mo lang yun dyan yung gamit mo. Walang kukuha niyan, okay lang. O sige.
Sige, simulan mo na. Ano to, luluhod ka ba para humingi ng tawad? Ate Juge, hindi ko na sana inago sa si Cheng niya sa'yo. Patawarin mo naman ako, please. Simula ngayon, besties na tayo. Besties? Para tayong sister wives. Hindi ka nun, Ate Juge. May regalo akong sorry gift para sa'yo. O, tanggapin mo na. Mahal ba to? Basta gusto mo, okay na. Susuot ko sa'yo, ha? Ang baba naman ng drama mo. Jiang Xiaoxiao, akala mo ba mabobola mo ako? Noon, aktibo ako sa mga gera. Ah, kung di kita matutusok, nunurin kita. Huwag ka magpanik, sasagipin kita. Mamatay ka na lang. Roro! Mukhang nagulat ka, Jugi ah. Hoy, Roro! Tumalon ka na, dali! Lubugin mo siya! Diba sabi mo, palulubugin mo siya? O bakit nagdadalawang isip ka pa? Pumunta ka na dito! Promise, Roro. Mahal na mahal ko ang kuya mo. Turuan natin ang leksyon sa Sujugi. Sige, tutulungan kita. Paulit-ulit akong pinaparusahan dahil sa kanya. Pinutol ang allowance ko. Paano pinugutan ako ng ulo? Eh, ang babaw lang naman ng tubig. Di naman siya malulunod. Bigyan na lang natin siya ng leksyon. Pero di ko planong patayin siya. Ano ba problema mo? Ano meron dito? Tulong! Tulong pakiusap! Wala akong alam dyan. Ay, Kuya, sabi ni Uncle bawal ka daw lumusong. Ang babaw ng pool na to, di mo ba alam? Mahal pa naman ang sapatos mo. Grabe yung presyo. Mas mahal pa sa asawa. Kuya, ang gagawin natin kay Xiao Xiao? Alam mo namang mababaw lang ang pool, di ba? Alam mo naman yon. Kuya! Kuya, Xiao Xiao! Nakakainis ka na! Sino ka ba? Ba't naghihimasok ka? Tama lang yan, ligtas ka niya. Kung may mangyari sa'yo sa bahay ng tiyahin ko, siya ang mananagot. Hindi siya makakaligtas. Hindi pwedeng palampasin. Sakto lang yan. Tagamatay lang naman siya ng bahay ng tiyahin ko. Oh, si Miss Su pala to. Hello, ang tagal nating di nakita. Walang galang. Dapat ate ang tawag mo. Ate. Hello po. Ako nga pala si Jisan. Hay, mukhang ang lalim mag-isip ng taong to. Hindi siya mukhang mabait. Narinig ko, madalas daw kayo mag-away kamakailan, ate. Kuya, dapat mahalin mo ng tama si ate, ha? Ate, huwag ka magalit. Nag-uusisa lang talaga ako. Yung tungkol sa amin, hindi mo niyan problema. Pero ikaw, kapatid mo ba talaga yan? Akala ko dalawa lang kaming anak ni Mama. Inampon ni Lolo. Inampon? Eh baka agawan kayo sa mana. Ikaw ba, agawan mo siya? Siyempre hindi. Lahat ng nasa pamilya ko, alam niya kung anong lugar niya. Marunong siya. Patalinong tao yan. Sir, ma'am. Pinapatawag kayo ni Master sa dining hall. Tara na. Kamusta naman kayo? Ni Yancheng Jigwe. Yung lalaking yun, inaway ka ba noon? Lolo, paano niya ako aawayin? Ako nga tinangaaway sa kanya. Ayos, ayos. Lolo, may regalo po ako para sa inyo. Sana bigyan kayo ng mahabang buhay at kasaganahan po. Salamat. May malasagan ka talaga. Ate, ikaw rin dapat may regalo kay Lolo. Lolo, may dala akong regalo. Pero baka mawala kaya dala-dala ko lang. Walang balot eh. Okay lang po ba yan? Oo naman, ayos lang. Ah. Jigwe. Yung jade seal na yan,
Yan ang selyo ng Emperatriz. Oh, napakaganda! Ang galing! Aba! Sobrang natutuwa ang lolo mo sa'yo. Basta nagustuhan niyo po. Yan, Cheng. Napakabuting asawa ng napangasawa mo. Bukas, ihanda mo ang kontrata sa kumpanya. Ibigay mo sa kanya ang 5% na bahagi ng kumpanya. Ngayon din. Opo. Ate, napakatalino mo talaga. Paborito ka ni Lolo. Mabuti naman akong tao, kaya ako mahal ang lahat. Hindi tulad ng ibang babaeng bulag. Puro kabalbalan ng iniisip parang langaw. Nakakairita. Huh! Sujuge! Sino tawag mong langaw? Lolo, tingnan mo si Sujuge oh. Wala siyang respeto. Sujuki, asawa mo tagapagmana ng Gu family. Ganyan ang ugali mong pinapakita. Pasensya na. Sanay lang talaga ako. Sujuge, sinasadya mo akong awayin no? Ano ba? Sujuge, hintayin mo pagalitan ka ni Lolo. Pag hindi ka gusto ni Lolo, ako na ang papalit sa'yo. Umupo ka nga! Ano klaseng asal yung kapatid ng asawa mo? Yao Chao, ayusin mo yung kapatid mo ha? Gururo, parang ang bait ko pa sa'yo ah. Ah, ganon? Lahat kayo pinagtatanggol sa Sujuge. Pinagtatanggol? Gusto mong apipiin siya? Akala mo ba pareho tayo mag-isip? Anong akala mo? Wala kang galak? Juge, teka lang ha. Sandali lang. Wala akong balak pagalitan ka. Pero bilang magiging tagapagmana, dapat kailangan mong matutong magtimpi. Lolo, ano pong ibig niyo sabihin? Lolo, si Sujuge walang talento, walang asal. Hindi siya bagay sa kuya ko. Sa tingin mo, sino ang bagay sa kuya mo? Si Xiao Xiao, anak ng pamilya Jiang. Siya lang ang bagay kay kuya, hindi ikaw. Ano, kita mo? Hindi mo nga siya matanggap. Ikaw ang may bali. Hindi ka marunong lumaban. Sa huli, ikaw rin ang masasaktan. Sujuge, paulit-ulit mo akong pinapahiya. Papatayin kita. Lolo, paano mo nasisikmura si Xiao Xiao? Tandaan mo, anak ka ng pamilya Jiang. Si Sujuge, isa lang yung manok na nangangarap maging phoenix. Kuya, ang babaeng niyan kailangan ng disiplina. Kung dapat paluin, dapat paluin. Nang dapat paalisin, paalisin. Sa palo lumalabas ang tunay na respeto. Lolo, huwag na kayong magalit. Kuya, sa araw-araw, gamitin mo si Yan Sheng. Gawin mong parang alagang malaki lang siya. Ayos na yun.